Good morning, Philippines. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Sabado, June 6, 2026. Medyo matagal po tayong nahinto sa ating pagbablog sapagkat last week ng March, tayo po ay nagkaroon ng mild stroke at medyo nabulol po tayo. Kaya hanggang ngayon, hindi pa masyadong maintindihan ang ating sinasabi. Gayunpaman, sinisikap po natin na magkaroon po ng pagbigay ng opinyon sa mga kaganapan, particular po sa Senado. Marami pong mga events na naganap po mula noong March hanggang ngayon. Nagkaroon po ng kudeta sa Senado kung saan nagkaroon ng palitan ng liderato. Nagkaroon din po ng barilan for the first time. At dahil po sa nabanggit na barilan, natanggal po ang Sergeant at Arms na si General Plaza ba yan? Pero sa ating panahon, dapat ang tinanggal po dyan ay si Melvin Matibag sapagkat sila po ang sumalakay sa Senado na hindi dapat. Ngunit ang tinanggal ng ombudsman ay ang Sergeant at Arms ng Senado. Papakita po yan na talagang sa ilalim ng Administrasyong Marcos ay kapag gumagawa ka ng maayos, matino, ikaw ang pinarusahan. Paglabag sa kanya ng ginagawa. Well, nagpapasalamat po tayo na at last natuloy po hearing sa Blue Ribbon Committee tungkol po sa flood control kung saan nag-appear ang 18 ex-Marines at naglato sinabi doon na kahit si Tito Soto at ang mga turko, particular si Erwin Tulfo, ay tumanggap din po ng mali-malitang pera. Kaya naman po naintindihan natin kung bakit itong mga tao pala na ito ay hanggat maaari hinaharang po nila ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee tungkol sa mga flood control sa anomaly. Well, on the record po, we subscribe to the legitimacy of Alan Cayetano as still the President of the Senate sapagkat ang pinagbasihan po ng grupo ni Gatchalian hindi umano yung Abilino case. Tayo po ay naniniwala na ito ay hindi applicable sa kaso po ng Senado ngayon sapagkat doon po sa Abilino case ang sinasabi po ng Supreme Court ang mga senators who are beyond the coercive jurisdiction of the Senate ay hindi po kasama sa bilang ng mga senador for the purpose of decorum. Ngayon po, ang dalawang senador
Si Jinggoy Estrada ay nakakulong. Si Bato naman ay hindi po malaman kung nasa labas ng bansa. Kaya ang presumption po dyan siya ay nasa ating bansa pa din. In other words, sila ay nasa coercive jurisdiction pa rin ng Senado. So, ibig sabihin, tayo ay mayroon mga kabilang pa rin sila sa bilang ng mga senador na 24. So, ibig sabihin, 13 po ang majority bilang quorum sapagkat sila ay 12 lang. So, ibig sabihin, wala pong quorum. Kaya nananatili ang kasalukuyang Pangulo na si Alan Peter Cayetano. At tayo po ay nagpapasalamat sapagkat nakikita po natin at naniniwala tayo ng Independent Senate ay mananatili. Hindi po katulad sa grupo ni Win Gatchalian na sila ay sa persipyon po natin, sila ay tuta ng Malacanang. Kaya tayo po ay nagpapasalamat. At ngayon din natin lubos na naunawahan kung bakit si Tito Soto, si Ping Lacson, at maging ang mga tulpo ay humaharang sa patuloy na investigasyon dito sa control anomaly dahil sila mismo ay tumanggap din ng mali-malitang pera sa mga kababayan, mga barangay, mga kapatid. Talagang itong ating bansa sa ilalim ng Marcos administration ay wala pong patutungan kundi ang tuluyang pagbagsak ng ating ekonomiya. Patuloy na naghirap ang karamihan ng mga mamayan sapagkat ang nasa pamahalaan ay talagang patuloy sa kanilang pagsisindikato na pagnakawan ang mamamayan. Imagine, mali-malitang pera hinatid ng mga sundalo na yan sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang opisyalis ng Marcos administration. At ang kakalungkot po na ito ay pinangunahan mismo ng presidente at ng kanyang anak. Kaya atin pong masasabi ng kanyang anak na si Sandro Marcos, suyang ang sukrap. Tayo po ay nanalangin na sana dumating panahon talagang matanggal na po ito si Marcos sa anumang paraan. Kaya po ang mga nasa gobyerno, particularly yung matataas ng mga opisyalis katulad ni Gibot Teodoro, ni Browner at ng PNP chief na si Natates, sila po ay patuloy na nagiging matapat sa ating Pangulo under the guise of being loyal to the Constitution simply because they are being paid with mali-malitang pera sapagkat
kung tayo po ay matiyaw, hindi natin masisikmura na patuloy magiging matapat sa kasalukuyang administrasyon. Hindi po tayo nababayaran. Bakit nabanggit natin 'to? Sapagkat